Buyan oh. Eto, patunayan natin ngayon na nagsisinungaling yan, ha? Hindi, kasi baka sabihin ninyo baka sabihin ninyo, puro ka lang paratang, wala kang ebidensya. Patunayan natin. Paano natin patutunayan? Doon sa nangyari kay Magalong. Alam natin si Magalong nag-resign, di ba? Sa ICI. Mamaya natin pag-usapan kung bakit siya nag-resign. Pero ito muna. May kapalit na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang special advisor ng ICI. At kasunod nito, lumutang ang umano'y pabago-bagong pahayag ng Malacanang sa papel ng alkalde sa investigasyon sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ilang araw matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipinost ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang status na ito sa kanyang official social media page. Ang post sa ngayon may mahigit 4,700 reactions, edited na. Binura ni Magalong ang komento niya at hinayaan na lang na publiko ang humusga sa ngayon ipinagkukumpara ang mga pahayag ng palasyo noong September 13 at September 26. September 13 itinalaga si Magalong bilang Special Advisor. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator. Special Advisor and who will act as investigator. For the ICI. For the ICI. Ang linaw po nun. Aling Claire. Fake news Claire. Ang linaw po na sinabi dun. Hindi po ako nagsabi, kayo. Special Advisor and acting investigator. September 26 naman, nang i-anunsyo ng Malacanang na under reconsideration ng legal team ng Pangulo ang appointment ni Magalong dahil sa mga kritisismo na isang sitting mayor ang nasa Independent Commission. Siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po. Madam, kayo ang malabo. Sana kinausap niyo yung sarili niyo. Liliwanagin ko po sa sarili ko. Gago! Diba? Liliwanagin ko po sa sarili ko na advisor lang pala, hindi pala investigator. Diba? Sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Gago! Kahiya-hiya talaga itong tagapagsalita ni Marcos. Ewan ko, ano nangyari dito sa aling to. Or in any other form na tingnan mo, natuutal-utal ka na ngayon. Pag-iimbestiga. Hindi po siya. O in any other form pag-iimbestiga, kasasabi mo lang kanina. Sarap tuktukan nito, no? Diba? Ibig sabihin ng tuktukan yung pagalitan. Baka sabihin nyo kung anong tuktukan yun. Naitalaga sa pag-iimbestiga. Wala naman daw nakikitang inconsistency ang Malacanang sa... Wala pa nakikitang inconsistency. Gago! Aling Claire naman. Hindi pa inconsistent yun. Ano tawag mo doon? Hindi pa inconsistent yun. Mapahayag na ito dahil mismong Pangulo na ang nagsabi na special advisor lang ang role ni Magalong sa komisyon. Tingnan nyo, pagkatapos mong sabihin, so fake news ka talaga. Hindi, kasi ito ang problema sa iyo, Madam Claire. You talk too much. Honestly, you talk too much. At alam natin kung sino yung mga nagsasalita ng sariling. Kasi ang papel mo dyan, spokesperson ka dapat . Diba? Ang papel mo dyan, press officer, dapat kung ano lang yun ang gagaling sa presidente. Dagdag bawas ka . Dinaig mo pa yung mga kontraktor . At saka mga speaker . Dagdag bawas kayo . Dapat, kung ano lang yung sinabi ng presidente, yun lang, Tapos sasabihin nyo ngayon, pag-aaralan ng presidente. Ano yung ngayon palang pag-aaralan? Ang dami ng ginawa ni Magalong, ngayon palang pag-aaralan yung appointment niya. Gago! Hindi ko alam kung paano nagdidesisyon ng presidente natin. Hindi, it's either lasing yan, baka naman sabog. Hindi ako, nagtatanong lang ako hindi ako nag-aakusa, nagtatanong lang ako. Ba't ganun? Kung kailan nandyan na si Magalong, ang dami niya nang ginawa, tsaka nyo lang sasabihin pag-aaralan. Gago! Hindi ako nagtatanong, paano ba pumirma si BBM? Ano ba yan? Pirma ko nga. Ganun ba pumirma si BBM? Hindi niya nakikita? Hindi niya binabasa? Hindi niya inaaral? Ano ba yan kasi? Hindi ko na ano ba yan?
Ay, istorbo kayo sa ginagawa ko eh. Pipirma ng gano'n. Tangin niya. Tapos bigla marirealize niya, hindi, pag-aaralan ko muna. Gago! Ang bansa natin, parang bansa ng mga clown. Payaso, di ba? Umanggi magbigay ng komento ang kampo ni Magalong. Pinasasalamatan ni PBBM si Magalong sa naging gampanin nito sa ICI at sinabing nirerespeto niya ang desisyon nitong umalis sa komisyon. Welcome pa rin daw sa ICI ang pagtulong. Eto pa, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi ang tindi ho ng speech ho ni Magalong kung bakit po nagkaganyan-ganyan ho yung flood control project natin. Kasi nag-speech siya. Ang linaw ng speech niya. Alam mo, yung mga bayaran at tatanga-tangang media, ang pinick up lang sa speech ni Magalong ay yung nagsosorry siya sa mga taga Davao. Ina talaga yung mga media na upal. Ang title nila, Magalong apologize to Baguio residents. Ang dami niya sinabi doon, yun lang. Hindi ako nagbibiro. Ginugol ko kasi yan. Hinanap ko yung speech na yan. Tapos ang puro headline, Magalong apologize to Baguio residents. Magalong, sabi ko, ang dami niya sinabi, yun lang ang pinick up nyo. Bayaran talaga kayo at tanga. Tama talaga si Marcoleta sa inyo. Puro kayo tanga. To our Vice Mayor Tino Oloan and the distinguished members of our City Council, to all our awardees and members of their families, our retirees, those who have devoted themselves to the noble calling of public service, our distinguished guests, Nimbag, Ngagsapak, and Bigat. Datayo amin. It's been a long time since I saw each and every one of you. Pagpasensyahan nyo na ho. We're gathered here today not only to recognize our achievements, but to celebrate your sacrifices and unwavering commitment to serve. The Breeze Awards is about honoring personnel who consistently go beyond what is expected. Those who embody excellence, deliver extraordinary results and services, and those who serve with overwhelming, enthusiastic dedication. This event is an important occasion because we pay tribute to the pillars of our workforce. Our retirees who have given the best years of their lives in service, the families of our departed colleagues whose legacy continues to inspire us, our loyalty awardees who prove that true dedication is measured by years of steadfast commitment, and finally, our outstanding employees of the year who set the standard for excellence and professionalism. We also commend our employees' choice honorees who earn the trust and respect of their peers, our exemplary departments who show the power of collective efforts, and the Star Family Awardees who remind us that service is not carried out by one person only, but supported and nurtured by family values of sacrifice, love, and dedication. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Bakit? Ngayon lang. Bakit? And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful
and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa. And please, let us not allow this passion to address corruption short-lived. It should be a long-term engagement. Huwag po natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating bayan. And sometimes in my private moments, I weep because I've never seen this kind of corruption. Nakita ko yung mga extortion, mga pangikikil. Pero believe me, this is something very, very different. I can only bow my head and express my frustration. It's a sacrifice. Sometimes I think the safety of my family. Napakahirap labanan ang korupsyon. Dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na ang sistema natin dito. Grabe. Sasabihin na naman ng iba, DDS yun, tingnan mo na, maka-Duterte pati yung sinasabi niya. Talaga naman nakakagago eh. Di ba? Yun nangyayari sa Pilipinas. Alam mo, ito kayong hindi ko makita eh. Ang haba ng speech niya at sinasabi niya dito, the magnitude of corruption that is happening in our country right now. The magnitude, antindi na. Alam mo mga kababayan, hindi ko alam bakit ito mga putang inang mga pink na to, hanggang ngayon, yung corruption nila, anti-corruption, pero wala ho silang makita kung sino. Na hindi sila makapagbanggit kay Romualdez. Lalong-lalo na yung Makatay Black. Sa bagay, nakinabang sila eh. Ito na nga sinasabi, ang tindi ng korupsyon. At ang headline ng mga media, Magalong nagsorry. Gago! Kaya na lang talaga nasasabihan kayo ng tanga. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Yawn. Kasing dumi ng kanilang mga konsensya. They're no different from these very powerful people who continue to destroy our nation.
Let me go back. Please note that we deeply appreciate the support each one of you have given to our advocacies, even as you understand that sometimes some of us need to be away to fulfill our task beyond what we do in our city. Everything we do, everything we push for is with one dream in mind, so that future generations will no longer have to endure the struggles and difficulties that we are experiencing today. Always remember that public service is both an honor and responsibility. What you do every day is strengthen the foundations of good governance, uplift the dignity of our people, and inspire others to believe that change is possible. I keep on saying this as well. It doesn't take one to have a title, to have money, to have fame, to change the world. May you never lose your heart in this mission. It is for the generations that will come after us. And so to our awardees, I congratulate each and every one of you. You are the embodiment of what it truly means to serve with excellence, extraordinary dedication, and sacrifice. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay po ang ating... Ayan po ang speech niya. Linaw po di ba? Yung magnitude umaabot siya hanggang kaduluduluhan, hanggang ibabaw. Yan din ho yung sinabi niya sa isang press briefing na talaga nga namang matindi ang takbuhin itong pangyayari na ito. Hindi kasi alam mo, kaya nga 'di ba ngayon, atake todo sila, atake dito kay Marcoleta, yung sinasabi na nga yung independent. When you say independent, hindi siya involved. Yung asawa ni Marcoleta, hindi involved doon sa kumpanya. An independent director, ibig sabihin lamang po niyan, parang kinuha mo sa labas kasi part ng requirement po yan ng isang insurance. So, para i-link mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap